Hello. Good morning. Hello. Good morning ng Monday. Sorry. Mahalaga po ang ating pag-uusapan. Napakahalaga sa umagang ito. Kaya alamin po natin. Nuggets lang po, ngunit mahalaga. Kailangan natin paalalahanan ng ating mga sarili dahil mayroon pong gumagala na umatungal na parang leon na kailangan po maigapos ang kanyang bibig, maigapos ang kanyang mga paa upang hindi siya makasalanta. Sorry, medyo. Good morning, good morning, good morning. Wake up, wake up, wake up. Be sober, be vigilant. For your adversary is roaring like a lion. Wake up. Wag po tayo tutulog-tulog. Awake, thou sleepeth. Now, tingnan po natin. Dito sa unang Timoteo, sa mga hindi makakapanood, magre-reviewan sila, sorry. Medyo. Now, 1 Timothy, punta tayo, unang Timoteo. Ito ang ating scripture. Chapter 4, ng unang Timoteo. Simulan natin sa verse 6. First Timothy chapter 4 verse 6. Kung yung mga Bible kang electronic dyan, pakipost nyo dyan sa chat. If thou put the brethren in remembrance of these things, thou shalt be a good minister of Jesus Christ. Kapag pinaalala mo palagi sa mga kapatiran ang mga bagay na ito, ikaw daw ay isang mabuting representante, ambassador ni Jesus Christ. Nourish up in the words of faith. Nourish, ibig sabihin pinakakain, inaalagaan ng salita ng pananampalataya. Nourish up in the words of faith and of good doctrine. Meron pong bad doctrine o teaching, may good teaching or doctrine. So may lesser truth, may greater light or greater truth, na doctrine. Dahil tayo representante, ambassador for Christ, ang ating pinangangaral dito sa lagi ay good doctrine, the greater light, the greater truth, whereunto thou hast attained. Ang iyong narating, naging katauhan, ayon sa greater truth, na ikaw nga ay naniniwala at sumasampalataya na ikaw ay buhay Kristo, buhay ay buto at laman ni Kristo. Sa pamamagitan niyan, mayroon kang good doctrine. Nourish up in the words of faith. Mayroong maraming mga faith, ngunit walang good doctrine. So kailangang balanse. Kailangan ang words of faith ay nakasalalay sa good doctrine. Kapag ganyan ang ating tinuturo, sabi niya tayo ay good ministers of Jesus Christ. Verse 7, but refuse profane and old wives' fables, and exercise thyself rather unto godliness. Ang salitang godliness, godlikeness. Katulad ng Diyos. I-exercise natin ang ating buhay Diyos. I-exercise. Ang pag-exercise po, nagsisimula
Sa 2 kilo, 3 kilo na ganon-ganon, push up, jogging konti, sunod ng mga araw, mananakit ang katawan. After 3 days, nawawala, pagtuloy-tuloy, hanggang sa hahanapin mo na, hinahanap mo ng katawan. Ganyan po ang exercise. So, wag mag-alala kung ang mga faith natin hindi pa ganong ka makapangyarihan, ngunit nasimulan na natin from faith to faith. I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation, deliverance from faith to faith. Amen. Verse 8, for bodily exercise profiteth little. Ang mga exercise natin sa katawan, maliit ang pakinabang. But godliness or godlikeness, exercising our God life, is profitable unto all things. Kapag in-exercise natin ang buhay Diyos natin, para magiging godlike tayo, dahil godlike tayo, but we have to exercise it, sabi ng Diyos. Let us make man in our image after our likeness, God-likeness. Marami sa atin hindi pa nagsimulan ng pag-exercise. Simulan na po natin exercise dahil ang ating kalaban po ay Diyos ng sanglibutan. Hindi po siya natatakot sa ganda ng katawan natin. Takot po siya pag na-exercise natin ang ating buhay Diyos. Maging godlike, godlikeness katulad ng Diyos. Pag na-exercise daw natin, ang godlikeness natin, ito ay profitable, kapakipakinabang unto all things sa lahat ng bagay, having promise of the life that now is, and of the thing of that which is to come. Ang buhay ngayon darating pa ay mayroong magandang kinabukasan matatanaw ng mga godlike. Father Almighty, hallelujah, we bless you. We honor you, we glorify thy name today, for thou art our life. We are thy flesh and bones in this visible world. And Father, in the mighty name, righteous name of our life, our righteousness, and our person, Yeshua HaMashiach, your Lamb, with the everlasting spiritual blood that we bear. We bless you and we honor you. Thank you. Salamat po. At ikaw ay patuloy na lumalakad sa loob namin because you dwell in us and you walk in us. Perambulating, Father, thank you for your love. Thank you for the blood of your Lamb who took away all our sins from everlasting to everlasting. And he's dwelling in us, for he is our life, Christ Jesus. We bless you, Father, today and forevermore. Sa pangalan namin katuwiran naming buhay, aming katauhan, si Kristo Jesus. Amen. Angels of God, we dispatch you. We bless you. Go forth. Amen. Tagalogin po natin. Kung ipaalala mo sa mga kapatiran ng mga bagay na ito, ikaw ay magiging isang mabuting ministro ni Kristo Jesus. Ipaalala lagi ito sa inyong mga kapatiran na kinakandili ang mga salita ng pananampalataya at ang mabuting aral na sinusunod mo hanggang ngayon at hanggang bukas. Verse 7. Datapwat itakwil mo ang mga kathang masasama at walang kabuluhan at magsanay ka sa kabanalan o pagiging godlike. Sapagkat sa pagsasanay ng katawan ay may kaunting pakinabang, datapwat ang kabanalan o pagsasanay
ng paging buhay Diyos katulad ng Diyos ay kapakinabangan sa lahat ng mga bagay na may pangako sa buhay na ito at sa darating. Pangako po siya dahil hindi pa na-exercise ang God life. Sa oras na simulan po natin ang God life, from faith to faith, ang lahat po ng pangako ay hindi na pangako. Sa oras na na-exercise natin ating buhay Diyos, buhay Kristo at ito'y nahayag, ang lahat po ng pangako ay naganap na. Tingnan natin sa verse 7. Datapat itakwil na mo ang mga kathang masama. Bakit kailangan itakwil ang kathang masama? At walang kabuluhan ang magsanay ka sa kabanalan o sa buhay Diyos. Dahil ang katha po, imagination, kamalayan, ang creator sa loob mo at sa loob ko na hindi nakikita. Ulitin ko po, ang katha ng isipan ay binhi na kapag hindi ito na itakwil, papasok ito sa iyong sinapupunan, sa iyong puso. Pag pumasok na sa sinapupunan, mabubuntis ka ng katha na ito, ng binhi na ito, at kung anong kapuspusan ng iyong puso, magsasalita ang iyong bibig, at ito ay magaganap. Ulitin ko po. Datapat itakwil mo ang mga kathang masasama. Kung masasamang katha ang itatakwil, mayroong kathang mabubuti. Correct? Itakwil ang masamang katha, huwag itakwil ang mabuting katha. Hindi pwedeng maitanim ang mabuting katha sa sinapupunan o sa puso o sa kaluluwa hanggat hindi nalinis ang kathang masama. Marami sa atin, at sanay tayo, magtanim ng katha sa ating puso. Pero pag naitanim natin, kapatid, nakasabay din ng greater truth, bunutin natin ang mga dawag. Yan sinabi ni Kristo. Bunutin ninyo ang mga dawag dahil kayo ang harden ng Ama. Kapag may natanim na greater truth at may umuusbong na damo, bunutin po ang kathang masama na damo na yan. Walang kabuluhan yan. Kakainin niya, lulupigin niya ang mabuting katha o binhi na itanim natin. So dito pa lang sa isipan, bunutin na. Tanggalin na ang katha. Tanggalin ang binhi na masama para hindi na may tanim dito sa puso. At magsanay ka sa kabanalan. Pag sinabing magsanay sa kabanalan, magsanay sa pagiging Diyos. Dahil banal po ang Diyos at Diyos lang ang banal. Ikaw ang kanyang katawan, ikaw ang kanyang buto at laman, bibig at puso. So, paano magsanay? Kung hindi kayo nag-speak in tongues, please, pakiusap, magsalita ng tamang doktrina. Yung greater truth. Sabi niya, pag pinaalala mo ito sa mga kapatiran, ikaw ay mabuting ministro ni Kristo Jesus na kumakandili, sabi niya, sa mga salita ng pananampalataya at ang mabubuting aral na nasusunod mo hanggang ngayon. So kung hindi pa nag-speak in tongues, salitain mula sa puso, na galing sa isip, na bumaba sa puso ang binhi na mabuting aral. Hindi po mabuting aral ayon sa doktrina ng ating samahan,
kundi ayon po sa mabuting balita ni Kristo. Ano ang mabuting balita ni Kristo? Ikaw ang nakikitang Kristo. Ikaw ang buto at laman ni Kristo. Kapag sinabi mo ng sinabi ang mga mabubuting aral, mabubuting salita ni Kristo, ito ay buhay at kapayapaan, at ikaw ngayon nahahayag bilang buto at laman ni Kristo. Marami sa atin hindi nag-speak in tongues, ngunit na-baptize ng Holy Spirit, hindi mo alam na speak in tongues masyado. Alagaan, exercise ng kabanalan sa pamagitan ng speaking. Bakit? Death and life are in the power of your tongue. So exercise it. Exercise life. Exercise. Sabi niya, itakwil ang masamang kata. Exercise mula sa puso, labas sa bibig. Release life, kapag release life. Death and life in the power of the tongue. Mahalaga na hindi lamang tayo nagsasalita mula sa kaisipan, kundi nagsasalita tayo mula sa sinapupunan, dahil ang mula sa sinapupunan ang may papanganak mo sa pamagitan ng salita. May kaisipan, ito'y binhi. Kailan bumaba dito hanggang maging kamalayan, pananampalataya, hanggang sa maging ikaw ito. At mula dito sasabihin ng bibig na ipanganak. Dahil dito nabubuntis. Dito ang binhi dumadaan, tinatanim dito, pinanganganak ng bibig. Kapatid, please, makinig mabuti. Araw at gabi, ginagawa natin ito. Yung binhi dito, na itanim dito, dahil panganak sa bibig, kaya ganyan ang buhay natin. Kung gusto mong palitan ang buhay na yan, ganyan din ang proseso. Tayo lahat ang gumaganap ng nasa paligid natin, ng buhay natin. Huwag mo sisihin sino man, huwag mo hanapin sino man sa labas mo. Ikaw lahat. Mabuti o masamang katha, lahat yung binhi. Kapag naitanim dito yan sa sinapupunan, dito sa puso, mula sa puso, sabi niya, dadalo yung buhay. Sabi sa Proverbs 4:23, ingatan mo ang puso mo. Ibig sabihin, huwag mo hayaan na mataniman ng masama. Dahil sa oras na mataniman ng masamang katha ang puso, sasabihin ng dila kasi out of the abundance of your heart, your mouth will speak. And when you speak that, may panganak mo ang binuntis mo dito. Pigilin ang puso. Bantayan. Huwag pumasok na mahirap ang buhay. Bantayan na huwag pumasok ang kamatayan. Sakit, kahirapan. Bantayan. Pag may naisip, huwag papasokin dito. I-reject agad. Palitan ng mabuting balita. Ako'y pinagpala, ako'y pinagaling, ako'y buhay, ako ang kapayapaan, ako ang sentro ng mundong ito. Pinagpala ang mga bansa dahil narito ako. Ako ang buhay. Si I am na nakikita kanyang buto at laman. Exercise and release. Release it. Pakawanin mo. Bunutin ang lahat ng mga dawag para hindi i-chok ang binhi na mabuti. Exercise. Pero kung gusto mo talaga ng buhay, kapatid, pag may nakita ka sa labas mo at hindi ka nais-nais, i-reject mo. Sabihin mo sa kanya, ako ang sentro ng pagpapala. Ako ang sentro ng buhay dahil ako at si I am isa. Ang buhay ko si I am. Ikaw, madilim, ikaw kamatayan, alis. Pinakakawalan ko ngayon ang buhay at kapayapaan sa pangalan ng aking katauhang si Kristo Jesus. Amen. Exercise. Itakwil ang masamang binhi, katha, upang hindi bumaba sa iyong taniman
Ito ang taniman, garden ng Diyos. Huwag mong pabayaan na mataniman ito ng mga dawag. Dahil ito ang garden. Siyam niya, I am the vine, you are the branches, and my Father is the gardener. Ito ang garden ng Ama. At narito ang Ama, Anak, Banal na Espiritu Santo. Bagayan, bantayan ang puso na ito. Ito ang garden ng Diyos. Bantayan, bantayan, bantayan! Huwag pumatak mula dito ang masamang kata. Amen? Say amen. Come on! Pag sinabing amen, ibig sabihin naganap na. Nakikiyasa ako sa iyo. It takes two to tango. Kailangan mo ng katango. Kapag nagsabi ka ng amen, katango mo ang mabuting balita na nagkatawang tao sa iyo. Say amen. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Father, thank you po. Mula sa umagang ito, babantayan namin ang aming harden na taniman mo ng mabuting balita upang mabuntis, isagawa ang lahat ng mabubuting pagpapala sa pamagitan ng aming mga dila. Na iyong dila, Ama. We will release and we will continue to release life today in the mighty name of Yeshua HaMashiach. Father, we bless you, we honor you, we thank you because thou art speaking through our heart and our tongues. We speak in tongues today. Resekendereseya, rabababa, Yeshua HaMashiach, rendese, sekendereseya raba, yedu rabababaha, resendereseya, rasende, rababababa, sekendereseya raba, Yeshua HaMashiach, henderese, rebese, sekendereseya raba, handereya, rababa, ide, sekenderese, Yeshua HaMashiach, rebe, sende. In the Resikeyaraba, Yeshua HaMashiach, Rande Sekenderese, Rebese Kendereseya, Rababaha, Rehereseya, Randa Sekenderese, Yoruba Seke, Rabaha, Rehede, Resende, Reseya, Yeshua HaMashiach Raba, Deberebe, Derebebe, Yabababa Sekenderese, Yesenderese Yaraba, Handerese, Yebere Sekenderese Yaraba, Yeshua HaMashiach Raba, Dabaha, Rabababa Sekenderese, Yesenderese, Yeshua HaMashiach Raba, Dabaraba Sekenderese, Yeshua. In the mighty name of Yeshua, we release life today. I release life unto Lucky family. I release life unto Jenny family. I release life unto Amansik family. I release life unto Durtra family. I release life unto Marasigan family. I release life unto Edgay family. I release life unto Bruna family. Sa lahat ng members ng group chat, we release, and I release now in the mighty name of Yeshua, life and peace in the name of Yeshua HaMashiach. Now, and it is done, Rabba Sekendereseya. Amen. Hallelujah. Father, thank you. Thank you. We have released life, and it is done. Thank you, Father. Thank you, Yeshua HaMashiach, Jesus Christ of Nazareth, our Lord, our life. Thank you, Daddy, Abba, Holy Spirit, that you inhabit our tongue today and forevermore. Salamat po. We bless you. We thank you. Amen. Hallelujah. Angels of God, patuloy kayo. I still dispatch you in Jesus' mighty name. Amen. Guys, you're blessed today. Exercise that exercise. Naglalaba ka man. Ano man ginagawa mo, nagsasayang, mag-speak in tongues ka. Kung hindi ka pa nag-speak in tongues, hingin mo lang sa Ama. Sa pangalan na yung katuwiran na si Jesus. Tandaan mo, matuwid ka. Pag humingi ka sa Ama, humarap ka. Come boldly through the throne of grace with confidence. Why? Dahil siya mismo ang bumanal sa'yo. Pag humingi ka, automatic bibigyan niya. Dahil ang kaharap niya ay banal din, ikaw.
Hilingin mo, mabaptize ka ng Holy Spirit, buksan mo ang bibig mo, magsalita ka. At mula niyan, tuloy-tuloy ang salita mo kahit saan ka naroon. Amen? Because when you speak in tongues, you're not speaking to men, but unto God. At sabi niya, pinalalakas mo ang sarili mo. So, hindi pwedeng hindi tayo malakas dahil ang ating kalaban kapangyarihan din. Amen? So, pag tayo nagsasalita ng ibang wika, ang Espiritu na banal na nagsasalita sa pamagitan nating lumalakad siya sa loob natin, kaya pinalalakas niya tayo. Kaya sa pamagitan ng salita na ito, nare-release natin ang buhay, lahat ng kamatayan lumuluhod sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. You're blessed, guys. You're blessed. Reviewin niyo itong maiksing nuggets na ito, please. Kung hindi nyo pa napanood, mag-replay. Lagay ko sa YouTube channel natin. Amen. You're blessed, guys. You're blessed. Magkape na tayo. Amen. I love you, guys. I love you. See you soon.